Magandang umaga po sa atin lahat. Ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at mamaya sa YouTube. Kumusta na po kayo? Pag-usapan na naman natin ang confidential funds. Pero ngayong araw na to, pag-usapan natin ang pinagkaiba ng miscellaneous and extraordinary expenses at saka ang confidential funds. Kasi marami ang nalilito dyan sa ngayon. Sa pagnanais ng mga defenders na Sara Duterte na madepensa siya at the same time mabanatan si Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez, pinipilit nilang pagtularin ang Confidential and Intelligence Fund at saka ang miscellaneous and extraordinary expenses. Kasi nga naman, may miscellaneous and extraordinary expenses ang Congress at bilyones ito. At hinahalin tulad din nila na confidential fund din daw ito. Of course, hindi natin pwedeng hindi rin banggitin na ang opisina ng Office ng Vice President at ang DepEd malamang may extraordinary and miscellaneous expenses din ito. So, kahit naman sabihin nilang merong miscellaneous and extraordinary expenses ang Kongreso, meron din ganun ang OVP at ang DepEd. Diba? But anyway, mamaya natin pag-usapan yan. Pero sa ngayon, ang balikan muna natin, ano bang pinagkaiba talaga nitong anong ito, nitong mga ah ah, masasabi natin na ano na pinagtatalunan na to ngayon. Ano ba yung anong yan na talagang hanggang sa ngayon ay pinagtatalunan? Ano ba yung ah pinagkaiba niyan? Ano ba yung miscellaneous and extraordinary expenses sa kanyang confidential and intelligence fund? Unahin kaya muna natin pag-usapan itong ano ba yung miscellaneous and extraordinary expenses na yan? Okay. Kasi lahat naman ng opisina may ganito eh. I-share natin ito ha. Sige ha. Ano eh? Ano ba yung extraordinary and miscellaneous expenses? Ano yung description yan? Ito ay ginagamit. Okay, Englishin natin. This account is used to recognize the amount paid for expenses incidental to the performance of official functions such as meetings and conferences, public relations, educational, cultural, and athletic activities, membership fees in government organizations. Okay, so ginagamit po ito sa mga bagay-bagay na maaring mangyari na related sa pagpe-perform ng isang opisina ng kanyang trabaho, katulad ng mga meetings at mga komperensya, pagbabayad sa PR, mga activities sa pang-educational, pang-cultural, at alam mo naman may mga sports fest ang mga organisasyon. At kung minsan mga government organizations, may mga magme-member ka dyan. Yung mga empleyado, pag kailan pag-member rin doon sa mga government organizations, may mga membership fee na inaako. So ito yung extraordinary and miscellaneous expenses. Gets na natin. Okay? Okay, naintindihan na ba? Yun po ang miscellaneous and extraordinary expenses. May nagsasabi, kasi itong pinagsisimulan ng gulo ngayon na ito daw ay hindi daw in-audit. Mali po yun. Yun po ay in-audit. In fact, ito ang requirement sa audit. Pag in-audit po yan, ang kailangan pong mga ilalagay ay certification executed by the official concerned that the amount claimed was spent for the purposes and in the amount not exceeding the limit indicated in the general appropriations of the GAA. Okay? So, kung meron na ang General Appropriations Act na nailagay, kunyari, 10 milyon, at yun naman ay hindi pa, yung mga na-appropriate doon ay hindi pa nalalagpasan, hindi naman yun kailan pwedeng lumagpas actually eh. Okay? So, meron kang certification na execute na nagkaroon ng ganitong account. Ngayon ito yung pinagtatalunan. By the way, laktawan natin yung second bullet ha.
Yung sunod, kung nagkaroon ng mga meetings, minutes of meetings na ginamit. So, submit mo yun. Ano yung mga minutes ng meeting, ano yung o kaya seminars o conferences, i-attach mo yun. Hindi pwedeng imbentuhin lang ito. Kailangan meron kang patunay na talaga namang yan ay ginamit sa ganito. At merong attendance sheet. In fact, mapipirmahin mo lahat ng mga taong umattend doon sa konferensya, sa meeting, may attendance sheet. Alam na alam ko yun sabagat dito sa UP, ganyan kami. Pag nagmi-meeting kami, kailangan at i-charge sa opisina, sa miscellaneous and extra expenses ng opisina, ay kailangan magpirma ka ng ng attendance sheet, dapat nandun ka. Hindi pwedeng imbentuhin ito. At kailangang ipadala mo yung minutes ng meeting. At minsan may mga picture pa yan, may ebidensya pa yan na nag-meeting kayo o may conference ka. Bakit baga naghihingi pa ng certification of attendance ang ang mga umaattend ng konferensya? Diba? Dahil nga kailangan to. Ngayon, yung resibong pinag-aawayan dito. Kasi ang sinasabi dito sa ikalawang bullet, hahingan lang ng invoices at receipts kung amount claimed ay nagamit sa purposes pero naglagpas na sa limit na indicate sa GAA. So may resibo lang pag lumagpas. Pero hindi naman makakalagpas. Mahirapan palagpasin kasi nga parang paano ka makakahanap ng certification, di ba? So anyway, in case lumagpas, kailangan na ng resibo. Pero ang resibo kasi ng invoices, ito yung babayaran mo. In fact, ang kahalintulad na nito, yung resibo mismo ng minutes ng meeting, yung attendance sheet ng meeting, hahanapan ka dyan ng SOCOA. Okay? So, hindi po ito madaling imbentuhin. May proseso. At may mga bagay-bagay kasing walang mga invoices at receipts. Okay? Kunyari, bibili ka ng pagkain sa turo-turo. Saan ba yun? Diba? Makikita mo dun, parang wala naman yatang yun. Wala namang representation allowance. Wala doong wala sa bundok, wala na may mga resibo doon. So magkakaroon ka na lang dyan ng tinatawag na yung mga deklarasyon na ito yung nagastos, so papipirmahan yung tao. So merong proseso po ito. Okay? Malinaw na po. Now, ano naman po ang confidential and intelligence funds? Okay? Pag-usapan natin ang confidential and intelligence funds sapagkat yan naman ay tingnan natin. Okay, ito. Ano ba yung confidential expenses at intelligence expenses? Ang confidential expenses, ito ay related to surveillance operations in civilian government agencies to support the mandate of or operations of the agency. Ginagamit lang talaga to sa surveillance operations. At kapag naman ito ay sa militar at uniform personnel, ang tawag na dito intelligence expenses related to intelligence information gathering of uniformed and military personnel and intelligence practitioners that have direct impact on national security. So yung confidential, related lang siya sa surveillance operations ng civilian government to support the mandate or operations of the agency. Hanggang doon lang po yun. Hindi po yun gamitin. In fact, ipapakita ko pa sa inyo kung saan ano yung mga gastos na hindi pwedeng gamitin ng teka. Eto, yung mga ganyan, pakita natin para maniwala kayo. Ayan. Confidential or intelligence funds cannot be used for payment of salaries or compensation to officials and employees employed by government or elected officials except when authorized by law. Hindi siya pwede gamitin sa representation, consultancy fees, or entertainment expenses. At hindi siya pwede gamitin sa construction or acquisition of buildings or housing infrastructures. Kaya nung sinabi nga ni dating Pangulong Duterte na ang balak naman daw kasi ni Vice President Sara Duterte gamitin yung confidential fund ng DepEd sa pagbabalik ng ROTC. Well, hindi mo maintindihan kung paano niya magagamit. Unang-una, ang nature po ng confidential fund ay gagamitin lang sa surveillance. Okay? Gagamitin na sa surveillance. Anong gagawing surveillance para mag-establish ka ng ROTC? Sinong mamamanatiktikan mo doon ng mga estudyante? Di ba? At saka ang ROTC, pang college na po yan. Hindi naman yan pang high school. Ang sakop naman ni Sara Duterte, ang senior high lang. Hindi naman college.
DepEd na po yun. Ididalagay dapat sa DepEd yun, hindi sa CHED. Ilagay sa, I'm stand correct, sa CHED na yun, hindi sa DepEd. So ilagay dapat sa CHED, hindi sa DepEd. At ang surveillance, yun yung hindi maintindihan ng lahat eh. Bakit ba kayo nagpuputok ng butsi na kini-question ng confidential fund ng Vice President? Wala naman siya surveillance. You know, the function of the Vice President is walang national security issues and concerns. O palagay ng bigyan siya, ako personally, ang aking hinahanap, paliwanag man lang na saan yung ginamit. Diba? Ipaliwanag, hindi naman kailang sabihin kung anong tiniktikan, sinong tiniktikan saan. Napakadali lang naman sabihin sa Senado at sa Kongreso na ako po ang ginamitan po ng 125 million, nakapagtayo po kami ng 1,000 safe houses sa buong bansa. Kami po ay nakapagtiktik o nakapagmanman ng 10,000 guro na nagre-recruit sa NPA. Hindi mo naman kayo nasabihin kung saan-saan yung mga yan, di ba? Kami po ay nakapagligtas po kami, napigilan namin na pagsali ng 1,000,000 estudyante sa NPA. Pwede mo naman sabihin yan eh. Hindi mo naman kailangang isa-isahin na sasabihin mo sa Bulacan, sabihin lang, napakadali naman. At yung pala, gagamitin mo pala sa ROTC, sabi ng tatay mo, ba't hindi mo masabi sa house? Di ba? Kung nasabi sana yan, alam mo sa totoo lang, kung hindi na siya alam mo ang problema kasi kay Vice President Duterte, maraming mga paikot-ikot. Kung sinabi yan in plain sight, in good faith, sa tingin ko wala na to eh. Nag-blow up na to. It just, tapos na. Hindi na to nag-blow up, blown away na ito, tapos na to. Kasi madali namang sabihin, nung tinanong ni Franz Castro, nung tinanong ni Risa Hontiveros, Madam Senator, Madam Representative, we have established 10,000 safe houses. We have saved 1 million students from the NPA, from recruitment. We have conduct surveillance on teachers who are recruiting. Yun naman ang pwedeng sabihin hindi ba? Naintindihan nyo ba? Sabagat yun ang intensyon ng confidential fund. Bakit hirap na hirap? Kahit na pwedeng questionin, pwedeng sabihin, ginamit po na, hindi naman kasi niya pwedeng sabihin yung 125 million ginamit niya para sa ROTC. Pero, pwede naman kasi sabihin na yung 125 million dahil gusto namin mag-propose ng ROTC, gusto naming suportahan yung data ng legislation, nagkanda kami ng research at nag-surveillance kami sa mga teachers talaga nag-recruit at ilang estudyante. Pwede naman sabihin yun kasi preparasyon yun para sa proposal ng security. Hindi ba? Bakit parang nagpaikot-ikot kasi tinawag na si Risa Hontiveros na dramatic star, kung ni-red tag na si Franz Castro. Hindi ba madali namang sagutin? Kung in good faith sinagot yun, sa tingin ko wala na tong issue na ito. Naglumabas pa si Sara Duterte. Nagsalita pa ang ayaw ng confidential fund, kaaway ng kapayapaan at kaaway ng bayan, di lalo mo lang pinaypayan yung apoy ng suspisyon at pagsususpecha. Yan ang hindi makita ng kanyang mga defenders Tapos ngayon ito, ang pinagdidiskatahan na, yung miscellaneous and extraordinary expenses na inahalin tulad nila di umano sa confidential and intelligence fund. Unang-una magkaiba po ang gamit. Doon na lang una iba ang pangalan. Pangalawa, magkaiba na po ang purpose. Napakita ko po sa inyo, surveillance yung isa naman doon sa mga conferences, meetings, at iba-ibang mga bagay na hindi anticipated. Sasabihin nyo bakit bilyones ang budget ng Kongreso, ilan ang miyembro niyan? Ilan ba miyembro ng Kongreso lang plus ng 200, bawat isa dyan ay mayroong representation, land meeting, whatever, na pwedeng i-charge dyan. Di ba? Pagdating naman sa audited, nakikinig sila sa sinabi ni, mayroon akong kaibigan na lagi sa akin nagpapadala ng mga material. Ito naman kaibigan ko ito. Ina-appreciate ko naman siya. Siya ay talagang Duterte supporter kahit hindi niya tinatanggap. Well, hindi niya, apparently. Talaga nagpapadala sa akin impormasyon with the intention of providing me the other side. Of course, I always look at the other side. Maganda naman yun. At least miladalagan ng data ko. Pero you do not assume that I don't read the other side. I read the other side always. Bago ko magbuka ng bibig ko, tinitingnan ko lahat yan. So, mabuti nyo na-appreciate ko. Now,
sinaside pa yung sinabi ni Monsod na ang MOA daw pareho lang ang miscellaneous expenses daw parang confidential fund na rin yan. Ang sabi ko, ano kayang basehan ni Madam Solita Monsod doon, 'di ba? Parang bakit mo sasabing katulad ng confidential fund, iba naman ang purpose. Kasi para daw hindi naman ino-audit dahil deklarasyon lang ang kailangan. Parang oo nga, deklarasyon, pero kailangan mo doon ng documentation. Wala ang hinahanap lang kasi resibo. Ay hindi naman resibo lang hinahanap, ang hinahanap po ebidensya na nagkaroon ng meeting. Ebidensya kung sino mang umattend doon. Pinapapirma pa yan. May mga picture pa yan, hindi ba? Hindi yan basta-bastang porket walang resibo, wala nang ibang resibo. Tayo nga dito sa Facebook, may nagamirasan ng resibo mo, edi picture ang ipapakita mo. O kaya post nung sino man na nag-post. Yan ang resibo, patunay. Ang resibo hindi na yung resibo na OR, na invoice, hindi lang naman yun. Kasi hindi naman lahat ng bagay na bibili. Hindi naman lahat ng bagay na ebidensya kailangan pakitaan ng, hindi lahat ng gastos ay may maipapakita ka na resibo dahil may mga transaksyon na minsan mas maganda pa ang patunay na nagkaroon talaga ng meeting kaysa sa resibo. Hindi ba? At hahanapin sa yan sa'yo ng kuha. Fully auditable. Yun ang ibig sabihin yan. Ang kuha hindi nga hahanapin ng resibo. Mas importante sa kanila patunay na nagkameron ng meeting. Hindi ba? Oh, yung mga per gym ng mga taong yan pag-aaten ng komperensya. Hindi ba? Yung mga registration fee ng mga yan, of course, may mga ano yan, may mga resibo. Pero yung mga per gym mo minsan na actual cost, yung actual cost na mismo, may mga ganyan kami na hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan hanapan ng resibo, pero yung actual cost, i-assume na nagastos mo, may ganitong amount ka. Per gym mo yan, 1,200. O hindi na hanapan ng resibo, i-assume na yun, ay ano mo na, nagastos mo na, allowance mo na yon. Basta ipapakita mo lang, umattend ka. Meron kang inattend na meeting, may pinakita ka na ebidensya, umattend ka, may picture, may attendance sheet. Yan po ang ibig sabihin yan sa ano. Hindi naman po kailangan lahat resibuhan. Nakikita ko minsan dito yung mga tao, parang hindi nag-split hairs para lamang magkaroon ng question kay Romualdez regarding sa kanyang sa Congress na merong extraordinary miscellaneous funds. Pero ganun naman, pag ginawa nila yun, abili ganun din, babalik din sa kanila kasi ang Vice President's Office at saka ang DepEd, meron din yung miscellaneous and extraordinary expenses, I'm sure. There's lahat, kami nga dito sa UP meron eh. Hindi ba? Lahat ng opisina may ganyan kasi standard po yan. Standard item yan sa parte yata yan ng, actually, ibang MOOE sa miscellaneous and confidential. In the sense, yung MOE, yun yung kategorya ng maraming gastos. Yung isa item lang yan. So magkaiba, if you compare the two, you're comparing apples and fruits. Parang prutas tapos apple. Diba? Iba yung isa kung kategorya yun ng pagkain. Ganun din ito, kategorya ng, kasi may personal services, may maintenance and operating expenses, may capital outlay. Yung capital outlay, yun yung ginagamit sa pagpapatayo ng building. Ang personal services, yan yung ginagamit sa pagpapasweldo. Maintenance and operating and other expenses, yan po sakop na yan lahat. So hindi nyo pwede ikumpara ng MOE katulad ng isang item lang nito. Yun ang ibig mo sabihin doon. Kasi meron sa akin nagsabi na MOE daw ang confidential expenses. O tama nga naman, yung MOE, ang miscellaneous MOE, pero hindi sila magkatulad, magkaiba sila ng kategorya. So, yun yung point dito na parang halata naman kasi na ang ginagawa ng iba, parang yung nagsisplit na ng hairs para lang madepensa si Sara Duterte. Yun ang klaro dito. Alam nyo, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ako, personally, hindi ako tutol sa confidential and intelligence funds, lalo na kapag ginagamit talaga ito na kailangan talaga ng flexibility. Pero kailangan i-justify. Bakit hindi kasi masagot ang tanong? Bakit sa halip na parang, saan mo ginastos ang pera? Sasabi sa akin, ay, ang kalbo mo eh, pangit mo eh. Yun ang parang ganun eh. Paano mo kinastos yan? Ang sagot sa iyo ikaw nga eh, meron kang ginastos din eh. Parang, ganun eh, ganun ang usapan sa ngayon. Tinatanong lang kung paano ginastos, saan gagastusin. Ang gagawin, mamimintas na mga atake na. O kaya, okay, si ganitong tao meron din ginastos na ganyan. It doesn't change the fact that may ginastos ka rin na ganyan. Hindi mo may paliwanag. Ang Congress ngayon, naglabas na ng clearance from COA.
Hindi ba? O, bakit kasi ganun? Ba't kailangan pang magkaroon ng ganito? Pera naman ng bayan po yan. Eh. Hindi naman po yung pera ninyo. At may karapatan ng bayan. Ako, sa akin talaga, what really made me actually angry and offended is when I was called an enemy of the state. Di ba? Just because I'm asking questions. Eh kung naipaliwanag actually yan ng maayos, titigil na ako, hindi nga maipaliwanag. Tapos ang sagot pa, gagamitin daw sa pagpapabalik ng ROTC. Paano naman babalik? Anong surveillance gagawin mo doon? Well, posible. Pwede naman siguro na gagawin para mag-research ka, data gathering, surveillance para magkaroon ng ebidensya na kailangan magkaroon ng ROTC. Pero ang tanong, itrabaho ba ng DepEd yun? Di ba trabaho ng CHED yun? Or, ewan, di ko alam. Ang ROTC, sagot yan sa college level eh. Ang hawak naman ni Vice President Duterte ay hanggang senior high. Yun yung mga point na dapat sana natin pinagtututukan. Iwasan na po natin itong bangayan na ito sapagkat wala po itong patutunguhan kundi tayo magkakagulo lamang. Let us just be transparent. Many of us are just looking for that. How did you spend your money? Our money? How are you going to spend our money? Sagutin lang po ng maayos. Hindi yung nagtatry na kung sino-sino pa sinasite, si Monsod, sa ganitong klase ng hindi umuna eksperto sa budget. Di ba? Oh. Di ba? At yung mga makikita mo mga nagsasalita, minsan mga enabler na hindi man nagtrabaho sa gobyerno. So alam ko pa paano hindi nag-operate, hindi alam kung ano yung how budgeting occurs in government. Di ba? Hindi ba? Parang ganun. So anyway, andyan na lang po muna tayo at meron pa po akong mga lalakarin. Pero yun nga, sana matapos na itong giyera na to sa pagitan ng mga supporters. Kaya may giyera sa Ukraine, sinasabayan nyo. Ito, may giyera sa Israel at sa Hamas. Ginasabayan nyo. Hindi nyo ba alam na yung digmaan sa pagitan ng diehard Duterte supporters at ng Marcos loyalist na kung tawagin, ang tawag nga ng mga Marcos loyalist sa mga DDS ay kakampures, di ba? Hindi daw kakamping, kakampures. Yung mga bangayan na yan ang magpapabagsak sa rating ni Sara Duterte at ni President Marcos. Basahin yung column ko. Lalo kayo maiinis. Anyway, sige, sana yung maraming pera sa, ano ba yung kaliwa ko ba to? Sa kanan ko. Sa kanan, pagitan ng daming pera, sana akin na lang yan lahat. Ako walang confidential fund. Wala naman, walang perang gawing confidential. Pera natin yan. Ipakialam tayo dyan. Hindi po tayo kaaway ng bayan. Tayo po ay nagmamalasakit lang. Nagtatanong lang po at maayos na sagot ang kailangan. At kayo naman mga suporte ni Sara Duterte, mag-isip-isip na naman kayo. Huwag yung ang sagot yan, paliwanag kung paano ginastos, hindi yung kulapulan yun ng putik yung mga nagkikriticize. It doesn't change the fact. You can call me ugly. You can call me bald. You can call me whatever you want. But it doesn't change the fact that your principal has not explained fully saan ba niya ginamit at saan niya gagamitin ang confidential funds. Yun lang. Ang ginagawa ninyo, bande-banatan nyo yung nagkikriticize. Sinahanapan nyo rin ng butas. Di ba? Parang, ano naman yung kung si Martin Romualdez, hindi gumamit ng ganitong pondo, it doesn't change the fact na gumamit din si Sara Duterte ng ganitong pondo. Does it make it good? Porque ba't ginawa na speaker, okay na? Ganun ang logic eh. Hindi kung pareho silang mali, di pareho silang batikusin. Ganun lang. Hindi pwede yung it will make Sara's action excusable because the speaker is also doing it. I think that's the logic. No, it's not. We should not have that kind of standard. O sige po, sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, napros ko yung mga puso at nakapagbabago ko ng mga pananaw sa buhay. Sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform. At sana nakapagsilbi ako sa bayan. Sabi sa inyo sa akin ng UP naming mahal, serve the people. Okay? Kita-kita po tayo sa Lunes. Wala pong pasok. Walang Sabado at Linggo bukas. Walang Sabat. Pahinga po tayo ng dalawa. Enjoy the weekend. Stay fit. Stay healthy. Stay safe. Bye.
For now, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani mo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Ingat po.